Jane Robles. Tayo po muna nga ay umawit ng pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating Panginoong Kristo, at sa pagkilos, malayong pagkilos ng ating banal at makapangyarihang Espiritu Santo. Awitin po natin yung Spirit Touch. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's doors. Spirit, touch your church. Spirit, the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. Spirit, the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's doors. Spirit, touch your church. Spirit, the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. Spirit, the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tayo nga po sa mga papuri, pagsamba, pagbuwasati sa ating Panginoon, sa ating tagapagligtas, sa nagkaloob sa atin ng buhay na walang hanggan, kakayahang bumangon sa ating kinayumagaan, nagbigay at nagkaloob ng buhay at hininga sa ating sumangin ito, marapat lamang Panginoon, na sa pagbulat ng aming mga mata, sa pagmulat nito, Panginoon, ay matas na kaagad, Panginoon, ang iyong kapila at makapangyarihang pangalan, aming Panginoong Kristo. Tayo po'y manalangin
dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos namin pinararangalan, Panginoon, ang inyong dakilang pangalan, o aming Panginoong Kristo, na sa amin, Panginoon, ay naglalagay, Panginoon, sa maayos, Panginoon, na kalalagayan ng aming buhay sa mga oras na ito. Ang aming dalangin, Panginoon, katulad ng aming inawit, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon. Kailangan namin ng inyong huwibag. Kailangan namin, Panginoon, ang inyong mga biyaya, Panginoon, upang kami makapanalangin, Panginoon, ng bagong panalangin, Panginoon, sa aming puso't isipan sa tulong at kaparaanan ng banal na Espiritu, Panginoon, na magdadala sa amin, Panginoon, sa kalooban ng Diyos Ama. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa, gayon din ang bawat iglesia, Panginoon, na mag-uusad ng panalangin, na sa Sunday worship, Panginoon, sa araw na ito, O Lord God, na ang patnubay at gabay ng banal na Espiritu, Panginoon, ay patuloy naming maranasan sa ngayon, Panginoon, sa inyong kabutihan, biyaya at kagandang loob na aming naranasan. Ngayon din, Panginoon, ang morning devotion na ito ay patuloy niyong pagpalain, Panginoon, at umabot, Panginoon, sa buong sanlibutan, Panginoon, sa lahat ng bansa, Panginoon, ang mensahe ninyo, O Lord God, na kailangan po naming manalangin. Kailangan naming manalangin dahil ang Panginoong Jesucristo sa kanyang natapos sa krus ng Kalbaryo ay matiwasay at naging perpekto, at sa kabuuan ng kanyang paglilingkod ay kinukol niya ang kanyang buhay sa pananalangin. Dakilang Diyos, sa inyo po ang papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At tayo po ay makakarinig ng patotoo na ibibigay po sa atin ng ating kapatid na si Brother Raymond. Pray po ang Panginoon. Tumingin po ang Panginoon, magandang umaga po sa lahat. Ang nga po pala si Brother Raymond Marquez Garcia. Nais ko pong ibagi kung paano po ako pinatagpo ng ating Panginoong Kristo. Kaya hindi po umpisahan po yung aking patotoo nung ako po yung nasa Pilipinas pa lang. 15 anyos pa lamang po ako nang ako po ay malulong na sa ipinagbabawal na gamot. Sa munang edad ko, marami na po akong bisyo na tikman, alak, sigarilyo, marijuana, droga. Umabot po ako sa point na yung mga gamit po na binibili ng mama ko, ibinibenta ko para lang po may pangtusto sa bisyo ko. Nung wala na po ako may benta, nagawa ko pong sumama sa mga kaibigan ko para po mang-hold up, para po mang-iskoba. Yung mga lasing po sa kanto, ninanakawag po namin. Tapos sasakay sa tricycle at ibababa po saan. Sabi ko sa sarili ko, ang ganda na lang ba yung magiging buhay ko? Ako ba'y mahuhuwi na lang ba sa kalayawan? Kasi napaisip ako, sabi ko, subukan kong magbago. Nagawa ko naman kong magbago, naialis ko naman po yung sarili ko sa ganung kalalagayan. Nakapagbabago naman po ako ng maayos sa kapuan. Lalo kong lumala yung kamalian na nagagawa ko. Ang pagdating ko po dito sa Taiwan, naging ganit po ako, naging sakin po ako sa pera, naging mayabang po ako at naging mapagmataas sa sarili. Na kung saan ugali ko po sa Pilipinas na pagiging basagulero, nagdala ko po dito sa Taiwan. Naging mayabang po ako sa company namin na yung mga Pilipino doon, nakakaway ko palagi, pati po yung coordinator namin. Hanggang sa dinako po ako ng Panginoon dito sa lugar ng Taoyuan. Pagdating ko po dito sa lugar po ng Taoyuan, nadagdagan pa rin po yung mga pagkakamaling nagawa ko. Pagdating ko po dito, napasama rin ako sa mga barkada ko dito, sa pambababae naman po na usan. Nag-uwi po ako ng babae sa dati kong bahay. Hanggang sa naisipan ko na magnegosyo,
Nung makapagnegosyo ako, lalo pa rin po akong naging mapagmataas, lalo pa rin po ako naging mayabang, na kung saan wala na akong pakialam sa sarili ko at sa mga tao sa paligid ko. Ang naging goal ko na lang ay yung kumita ng pera. Mabot ako sa point na kumikita nga ako ng malaking pera, pero yung kinikita ko napupunta lang sa pangangailangan at sa mga problema ng aking mga kapatid sa Pilipinas. Sabi ko, bakit ganun yung nangyayari sa buhay ko? Ginagawa ko naman lahat para umasenso, ginagawa ko naman lahat para ma-improve yung sarili ko, pero bakit walang nangyayari? Hanggang sa doon ako kinatagpo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa akin, itigil mo na yung ginagawa mo, lumapit ka sa akin. Doon ko na pagtanto na kahit anong pilit ng tao na magbago, hindi nila magagawa kung wala silang Panginoon sa buhay nila. Nung sabihin ng Panginoon sa akin na gano'n, hindi na po ako nagdalawang isip. Agad po ako lumapit sa Kanya, dinako niya ako dito sa Dorope Church, Taoyuan City. Dito ako nabigyan ng pagkakataon na magamit. Dito pinintindi ng Diyos yung kahalagahan ng buhay na meron ako. Pinaunawa niya sa akin na kung ano yung purpose ng buhay na binigay niya sa akin. Binigyan niya ako ng kapayapaan, kapahingahan, kagalingan. Binigay sa akin ng Diyos yung pag-ibig na hindi ko naranasan sa mundo nito. Purihin ko ang Panginoon na siyang kumikilos ngayon sa buhay ko. Patuloy po na kumikilos ang Panginoon sa buhay ko. Hindi po ako pinabayaan ng Diyos mula noon hanggang ngayon. Kahit pa ako'y naging masamang tao, sa Panginoon, pinahalagahan pa rin niya yung buhay ko. Salamat sa Diyos na nagbigay sa akin ng kagalakan para siya'y paglingkuran. Salamat sa Diyos sa patuloy na nagbibigay sa akin ng kaaliwan para ako'y makapagpatuloy na maglingkod sa Kanya. Purihin po ang ngalan ng Panginoon. Wala po akong nais maitaas kundi ang pangalan lamang ng Panginoon si Kristo. Salamat sa Diyos na nagpapatuloy na nagbibigay sa akin ng kagalakan at kaaliwan para ako'y makapagpatuloy mabuhay dito sa mundo ito. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po. Sa Diyos lamang po ang papuri at pagdakila. Amen. Maraming salamat sa buhay ng ating kapatid na patuloy na nakatapatan ng Diyos at kapangyarihan niya bumabago sa buhay ng tao ang nangyayari sa ating katutunan ng Panginoon. Pagpuri po para sa Panginoon. At tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. Ang ating pong title ay Jesus Pray. At ang ating pong teksto ay magbumula sa aklat ng Lucas chapter 3 verse 21. Tayo po sa inyong inaroroonan, tayo po ay tumayo sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Lucas chapter 3 verse 21, ang salita ng Diyos ay ito po ang sinasabi. Sa araw, pagkatapos mabautismuhan ni Juan ang mga tao, nagpabautismo rin si Jesus. At nang nananalangin si Jesus, bumukas ang langit. Maraming pong salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos at yung mga kaupunan at magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po, unang sinabi sa salita ng Diyos na ang ating Panginoong Kristo matapos niyang mabautismuhan ay siya ay nanalangin. Sa aklat po ng Lucas sa chapter 2, mababasa natin doon yung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo hanggang siya ay mag-12 taong gulang. At noong siya ay 12 taong gulang, nandoon at nanatili siya sa templo kung saan siya, verse 46, sabi doon, chapter 2, siya ay natagpuan nila si Jesus sa templo na nakaupong kasama na nagtuturo ng kautusan, nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. Verse 47, ang sabi doon, namangha lahat ng nakikinig sa mga sagot niya at sa kanyang katalinuhan. Sa ako ating tatapusin, yung chapter 2 ng Lucas, ang sabi doon, at lumaki si Jesus sa karunungan at pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao.
Kung kaya't naman, sa paglaki po ng ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay nagsimulang magministeryo at sumunod sa tubig ng bautismo, ay siya ay nanalangin. At nung siya ay nanalangin, bumukas ang langit. At kung tatapusin natin yung verse na yun, verse 22, at bumaba sa kanyang banal na Espiritu sa anyo ng isang kalapati, at may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ikaw ang mahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Doon pa lamang po sa ating title ay nangangailangan na talaga natin na manalangin. Maging totoo sa atin ang pananalangin. Bakit? Kung ang Panginoong Jesus nga po, 100% tao, 100% Diyos, ay nananalangin, ano pat ako, bilang isang nakakilala sa Panginoon, ay hindi gagawin ang bagay na ito. Naglaan ng panalangin, no? Naglaan ng oras sa pananalangin. At kung ating babasahin ang buong pagbiministeryo ng ating Panginoong Jesucristo simula nung siya'y 30 taong gulang, no? 30 at hanggang 30 taong gulang, mababasa natin mismo sa kanyang mga salita, no, sa gospel, na ang Panginoong Jesus ay nagbigay halaga, nagbigay ng oras. Saan? Sa pananalangin. No. Kaya tayo bilang nakakilala sa Panginoon, tumanggap, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, naligtas, kailangan nating manalangin. Amen po ba? Alam niyo po kung bakit minsan napakahirap sa isang nakakilala sa Panginoon ang magpatuloy? Bakit mahirap sa isang nakakilala sa Panginoon na magkaroon ng kagalakan habang siya'y nananatili na naglilingkod sa Panginoon? Ito po ang aking naobserbahan sa aking sarili, sapagkat nawawala ang aking oras sa pananalangin. At kung habang tinitingnan ko ang aking sarili, habang ino-obserbahan ko po ang aking sarili, habang ako ay nagbibigay oras naman sa pananalangin, no? Kung ito man ay umabot ng oras, minuto, 30 minuto, nakikita ko agad yung resulta. No? Ito po yung observation ko sa aking sarili, na kung saan, kung ako ay may maayos na pananalangin sa bawat araw na ibinibigay sa akin ng Panginoon, lalong akong no? Yun yung nagdudulot sa akin ng pananalangin. Kung kaya't naman, ito po ang ating pag-aaralan sa mga oras na ito. At kung ating tatalakayin sa mga salita ng Diyos, ang pananalangin ng Panginoong Jesus, yung pa lamang po sa chapter 4 ng Mateo, ay 40 gabi at 40 araw siyang nanalangin at nagpasting, no? Kung kaya, sabi doon, ay napagtagumpayan niya ang lahat ng tukso. Kasi sa Lucas, ang sinasabi ng Lucas, hindi lang yung basta noong siya ay na-encounter niya na si Jesus. Ang sabi sa Lucas, simula nung unang araw sa 40 days, ay tinutukso na siya ng Diablo. No? Ngunit na pagtagumpayan niya yun sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pananalangin at sa pamamagitan ng pag-ayuno. Ngunit dito po sa ating pag-aaral, bibigyan po talaga natin yung pananalangin ng ating Panginoong Jesus. At sa aklat ng Marcos chapter 31, mababasa po natin doon, kinabukasan, chapter 1 verse 35, kinabukasan ng madaling araw, bumangon si Jesus at pumunta sa ilang upang manalangin. No? At ang sabi doon kasi ay ganito, lagi siyang nananalangin. Tama po ba? Basahin po natin sa Lucas chapter 5 verse 15. Ang sabi dito, pero lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya dumating ang napakaraming tao upang makinig sa mga aral niya at upang mapagaling ang kanilang mga sakit. Verse 16, pero laging pumupunta si Jesus sa ilang at doon nananalangin. 17,
Isang araw habang nangangaral si Jesus ay may isang Pariseo at tagapagturo ng kautusan na nakaupo malapit sa kanya na nanggaling ang mga ito sa iba't ibang bayan ng Galilea at Judea at maging sa Jerusalem. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan, taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon para magpagaling ng mga may sakit. Alam niyo po ba ang aking naiisip, ang aking nai-imagine, every time na nagkakaroon ng lumalabas o nasasabi, nababasa natin sa salita ng Diyos na ang Panginoong Jesus ay nakapagpapagaling ng mga may sakit. Ang Panginoong Jesus ay nakakalakad sa ibabaw ng tubig. Ang Panginoong Jesus ay nakagagawa ng mga kamangha-mangha at mga himala at ang sabi doon ni Nicodemo, hindi magagawa yan ng tao liban sa chapter 3 po yun nandiyan, liban na siya'y kasamahan ng Diyos. No? Kung bakit merong mga bagay na ito, dahil ang sabi sa chapter 5 verse 16 ng Lucas, laging pumupunta si Jesus sa ilang para manalangin. Kailan po tayo huling umalis sa ating kinaroroonan? No? Sa church or sa dorm, sa karamihan ng tao, pumunta sa isang kwarto, isarayon at makipagmuig sa ating Diyos. Na katulad ng ginagawa ng pagpapahalaga ng Panginoong Yesus sa kanyang pagbibigay oras sa pananalangin. Number 1 po, tayo bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, katulad ng ating inawit, we need to pray. Bakit? Dahil kung hindi tayo nananalangin sa loob ng isang araw, para na po natin sinabi sa Diyos, ako na. Kaya ko to. Nagkakaroon tayo. Dahil dito ay nagkakaroon tayo ng mapagpataas na puso at kaisipan na kaya natin mamuhay sa mundong ito na ang namamahala ay si Satan, na hari na sinungalingan. Paano tayo magtatagumpay? Paano tayo makalalakad sa sanlibutan itong totoo? Taglay ang salita ng Diyos at walang bagay na mahirap sa iyo kung ikaw ay hindi nananalangin. No, kaya marami po sa atin ang nahihirapan actually. Marami sa atin ang lugmok sa problema, unos, trahedya, at mga pasanin dahil nawawala yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung ating pakikipag-usap, yung ating pananalangin sa Diyos. Dahil kung alam natin na mabuti ang Diyos at tayo naglalaan ng oras at halaga, pinaglalaanan natin ng halaga sa ating buhay, ang pananalangin, nalalaman natin yung ating pinagdadaanan ay pagsubok na ibinigay sa atin ng Diyos upang mas lalo pa tayong tumatag. No? Kaya kung mapapansin natin ang buhay ng Panginoong Jesucristo, habang siya ay pinaparatangan ng mga Hudyo, ng mga Pariseo, mga tagapagturo ng kautusan, takas-tasan niyang sinasabi sa harap nito na ang ginagawa niya ay ipinapagawa sa kanya ng Ama. At kung ano man ang kanyang sinasabi, ay yun lamang ang sinasabi ng Ama sa kanya. Kung kaya't alam niya ang lahat ng bagay. Actually, pagkatapos siyang manalangin ng 40 araw at 40 gabi, alam niya na, nagsimula na yung malawak na ministeryo ng Panginoong Jesucristo sa sanlibutan na ito hanggang siya ay pumaroon sa langit. No? Kaya malaki ang nagagawa ng pananalangin sapagkat nagdudulot ito ng kaisipan sa buhay ng isang Kristiyano upang maunawaan niya kung ano ang kalooban ng Diyos. E paano nalaman kung hindi po tayo nananalangin? Diba? Kaya kung minsan hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, ulit-ulitin ko lang po ito. Bali, dalawa lang po ito eh. We need to pray. Bakit? Dahil kung hindi po tayo nananalangin sa loob ng isang linggo, para na po natin sinabi sa Diyos, kayang-kaya ko na ito.
Grabe. Brother Kevin, nagawa mo na po ba yun? Yes, umaamin ako sa harapan ng ating dakila at makapangyarihang Diyos na nakasasaliksik ng aking puso at isipan na sa loob ng aking taon na paglilingkod sa Panginoon, pagkakilala, ay nagagawa kong mahalipan sa pananalangin sa loob ng isang linggo. Kung kaya't sa akin ay dumarating ang mga pagsubok na kung saan akala ko na ito'y layuti ko babaksak ng aking pananampalataya sa Diyos dahil hindi ako nananalangin. Kaya kahit kayo, masasabi niya sa inyong mga sarili. Kahit tayo, masasabi natin yan sa ating mga sarili na ang pananalangin na nagbibigay ng alab sa atin upang mas lalo pang tumindi ang ating pananampalataya sa Diyos, ang pagkakilala sa Diyos, at ang pagsunod sa Kanyang kalooban. Amen po ba? At dahil dito, kung nakapaloob na sa isang linggo ang inyong liban sa pananalangin, dahil dito nagkakaroon tayo ng mapagmalaking puso at kaisipan na kaya nating mamuhay sa mundong ito na ang namamahala ay si Satan na hari ng kasinungalingan. No? Napakahirap. Sa linggong hindi ka nananalangin, tapos sasabihin mo. Sorry po. Kasi sa akin ito, naranasan ko. Sa linggo ko hindi nananalangin, tapos sasabihin ko, kumikilala ako sa Diyos. Lumalabas ako ng pintuan, ng dormitory, pumapasok sa production, at pag-araw ng linggo ay pumapasok sa kanyang simbahan, tapos nagkakaroon ako ng mapagmalaking puso at kaisipan. Kaya ang dapat natin gawin, ano po ang dapat natin gawin? We need to pray. Number 3, we need to pray. Bakit? Dahil kung hindi po tayo nananalangin sa loob ng isang buwan, para na po natin sinabi sa Diyos na kayang-kaya ko na ito kahit wala kayo. Yun ang napakasakit. Kung kaya't merong mga lingkod na ng Diyos, nakakilala na sa Panginoon, no? Na nagagawa pang tumalikod dahil sa kakulangan ng pananalangin. Dahil kung willing lamang ang ating puso, ang ating kaisipan, na lumuhod at manalangin sa Diyos, kikilusin po tayo ng banal na Espiritu upang magpatuloy at hindi tumalikod sa kung anuman ang nagdadala sa atin upang ibaksak ang pananampalataya natin sa Panginoon. So ang susi, wala ho akong ibang nakita, wala ho akong ibang nalaman dahil sa sarili kong obserbasyon, nagkukulang lamang ako lagi sa pananalangin. At kung ito ay umabot na ng buwan at dahil dito nagkakaroon tayo ng mapagmatigas na puso at kaisipan na kaya natin mamuhay sa mundong ito na ang namamahala ay si Satan na hari ng kasinungalingan. Kaya kailangan talaga natin manalangin. At hindi na ito umabot pa ng isang linggo. Hindi na kailangan ito umabot pa ng isang buwan. Mga kapatid, no? We need to pray. No? At sa pangalawa po, we need to read and meditate the Word of God. Amen. Praise God. Praise the Lord. Now, sapagkat kung tayo ay nailagay na sa ating puso at isipan na kailangan natin manalangin ngayon naman, no? Kailangan natin magbasa at magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil paano tayo makakapanalangin kung hindi natin nalalaman ang katotohanan. No? Paano tayo makakapanalangin ng tama at ayon sa kalooban ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos at kung hindi natin nalalaman ang katotohanan? Bakit kailangan ito ng isang Kristiyano? Dahil maaari kang dayain ng Diablo. No? Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, maging si Satan alam ang kasalanan. Ngunit, hindi siya sumusunod dito. At isa pa, naalala ko, sinabi ng Pastor Mac, hindi ka uudyukan ng Diablo para manalangin. Kung may ganoong kaisipan, isa na rin yung pananiwala ko, hindi nananalangin ng Diablo. So, hindi nananalangin si Satan. At kung tayo ay alam na natin ang salita ng Diyos,
ngunit hindi tayo sumusunod dito at hindi tayo nananalangin. Ano po tayo sa sanlibutan na ito? Tagapagdala ng ano po ang katatayuan natin sa sanlibutan na ito? Kaya kailangan po natin talagang manalangin at kailangan po natin talagang magbasa ng salita ng Diyos. Diba? At paano natin matatayuan ang katotohanan laban sa kasinungalingan ng sanlibutan na ito kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Maibahagi ko lamang po ang aking life verse na nagbigay daan sa akin upang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po ay matatagpuan sa chapter 4, verse 4 ng Mateo. Ang sabi po doon, sapagkat nasusulat, sinabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At tangan-tangan ng katotohanan ito, lagi itong nagpapaunawa sa akin na hindi kayang pasinungalingan ng Diablo, na kaya lamang ako nabubuhay dito sa sanlibutan na ito, hindi dahil kumakain ako 3 beses sa isang araw, kundi dahil sa Diyos. Habang tumatayo ako sa katotohanan ito, isa lang. Sapagkat hindi pa ganoon marami ang aking mga natatayuan ang salita ng Diyos. Ngunit itong salitang ito ay sapat na para sa akin upang para labanan ang kasinungalingan ng Diablo na ako'y mabubuhay kahit wala ang Diyos. Isang katotohanan sa akin na hindi ako mabubuhay kung wala ang Diyos. First, purihin po ang Panginoon. Pangalawa po, we need to read and meditate the Word of God. Why? Dahil dito, ang kalooban ng Diyos para sa atin, na kay Kristo. Amen po ba? Ito ang kalooban ng Diyos para sa atin na mga kay Kristo. Kaya po natin kailangan magbasa at mag-meditate ng salita ng Diyos ay dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ibigay po sa atin ng Diyos ang kanyang mga salita para paniniwalaan, tayuan, at tayo'y maging banal, kalugod-lugod. At yung katulad ng ginawa ng Diyos Ama sa Panginoong Jesucristo, hindi mo man naririnig, pero kung ang buhay mo, sabi doon sa chapter 2, nung bata pa ang Panginoong Jesus, nalulugod na sa kanya ang Diyos. Makakarinig ka ng tinig habang ikaw ay nananalangin. Tayo mga anak ng Diyos, tama po ba? Tayo ay tangan-tangan natin at nasa sa atin ang banal na Espiritu. At sasabihin sa atin ng Diyos Ama, itong nananalangin at nagbabasa ng salita ng Diyos, itong anak kong kinalulugan. Praise God. Salamat sa Diyos na nalulugod sa buhay natin ang Diyos. Sa unang Thessalonica chapter 5 verse 7, sabi doon, laging manalangin at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong mga kay Kristo Jesus. Pangatlo po, we need to read and meditate the Word of God. Why? Dahil kailangan po natin na kailangan po natin talaga ang tulong sa ganang akin o ating lamang po ay hindi natin alam ang lahat ng ating mga ipapanalangin. Bakit kailangan natin mag-meditate? Bakit natin kailangan magbasa ng salita ng Diyos? Dahil hindi natin kaya sa ganang atin na hindi ko kaya kung hindi ako tutulungan ng banal na Espiritu, sapagkat hindi po natin alam ang lahat ng ating ipinapanalangin. Roma chapter 5 verse 28, ang sabi po doon, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Praise God. Kung ikaw ay may kahinaan, kung tayo ay naghihina, lumapit lamang tayo sa Diyos. At tayo ay manalangin, mag-aral ng kanyang mga salita at tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Hindi natin alam kung ano ang dapat na ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos
para sa atin sa pamamagitan ng daing na hindi natin kayang sabihin. Verse 27, dito na po ako magtatapos. At anumang nais sabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao na sapagkat namamagitan ang banal na Espiritu para sa mga nananampalataya kung ano ang ayon, binigyan diin ko po dito ang ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yung ayon sa kalooban ng ating sarili, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. No? Sabi doon ng mga Panginoong Jesus ay nananalangin sa hardin ng Gethsemane. Ang Panginoong Jesus, legions of angels ang darating para kami sa kaluluhan. No? Kaya naman, doon nakita natin yung pagsunod ng Panginoon Jesus sa ayon sa kalooban ng Diyos. Maraming pong salamat at sa maikling kasabihan ko po ito ay nais kong ipaalam sa inyo na at matapos natin malaman ang katotohanan ayon sa salita ng Diyos, kailangan natin sundin ito at manalangin sa Diyos upang tulungan tayo ng banal na Espiritu ng ayon sa Kanya tungo sa kalooban ng Diyos Ama sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Sapagkat ang diablo ay alam din ang salita ng Diyos, ngunit hindi sumusunod nito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sapagkat sa pagkakataong ito ay muli, Panginoon, binuksan niyo ang aming mga tainga. Binuksan niyo, Panginoon, ang aming mga mata patungkol sa inyong mga naging ministeryo sa lupa, Panginoon. Sa inyong buhay, Panginoon, na inilagak ang kanyang oras, panahon sa pagpapahalaga sa pananalangin. Panginoon, patawarin niyo ako. Tanawarin niyo po kami kung minsan kami ay nalulukmok sa problema, nalulukmok, Panginoon, sa mga kaisipan na ayaw na namin magpatuloy. Dahil lamang ito sa kawalan ng pananalangin, dahil lamang ito sa kawalan ng pagugnayan sa inyo, Panginoon. Kaya naman sa bawat nakarinig, Panginoon, ng pag-aaral nito ngayon mismo sa mga oras na ito, magsimula po tayong manalangin sa Diyos, magsimula po tayong manumbalik sa Diyos, magsimula po tayong magbigay halaga sa pananalangin at sa pagbabasa ng kanyang mga kasulatan, kung ano man ang inyong daanan, kung ano man ang inyong lakaran, alam mo, nakasama mo ang Diyos, alam mo ang kanyang mga salita, alam mo na iyon ay pinagagawa sa iyo ng Diyos, hindi mo kailangan itanong sa kung sino-sino kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay nalisulat sa kanyang mga salita. At ang kailangan natin gawin ay manalangin na walang patid na panalangin. At kailangan din natin, sabi ng Apostol Pablo, kailangan din nyo kaming ipanalangin bilang mga tagapagturo ng mga kautusan ng ating mga pastora. Ang ating mga pastora ay nangangailangan din ng panalangin na sinabi ni Pedro, hindi namin pwedeng pabayaan ang pananalangin at pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya yun lang dapat ang ginagawa nila, yung pananalangin at pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi nila kailangan intindihin pa tayo. Dahil at sapat na nalalaman natin na kailangan natin manalangin. Dahil nakita natin ito sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Maraming salamat sa Diyos, Panginoon. Muli pa, Panginoon, ilagay ninyo sa aming mga puso ang isang katagang kailangan kong manalangin at kailangan kong magbasa sa inyong mga salita. Minsan pa, mahal ko ba natin kantahin ulit sa isang mabilis lamang yung ating inawit ng umpisa. Lord, we need your grace. We need your mercy, O Lord God. And we need to pray like ever before. Maraming pong salamat sa salita ng Diyos. Pasensya na po kayo kung ito ay umama. Hallelujah! Habang tayo nananalangin sa Diyos, habang tayo magsasagawa ng pananambahan, punuin natin ito sa pananalangin. Punuin natin ang ating sarili sa pananalangin.